Sa isang maliit na baryo sa puso ng Pilipinas, may isang magandang dalaga na nagngangalang Maria. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay, at ang kanyang puso ay busilak. Siya ay labis na umiibig sa kanyang nobyo na si Juan, at sila'y nangangarap ng isang maganda at masayang hinaharap. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, isang tikbalang, isang nilalang na kalahating tao, at kalahating kabayo, ang nagkagusto kay Maria. Ang tikbalang na ito ay nabighani sa kanyang kagandahan, at nagdesisyong angkinin siya sa isang nakakatakot na paraan. Gabi-gabi, dinadalaw niya si Maria sa kanyang mga panaginip, pinupuno ang kanyang isipan ng madilim at nakakakilabot na mga imahe. Ang mga panaginip na ito ay sobrang makatotohanan na si Maria ay nagigising na pawis, ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Habang lumilipas ang mga araw at linggo, nagbago ang dating masigla at masayahing si Maria. Siya ay naging matamlay, ang kanyang mga mata ay lumubog at puno ng takot mula sa mga walang tigil na gabing walang tulog. Ang kanyang kalusugan ay bumagsak, at siya ay naging masyadong balisa, natatakot sa mga gabi ng pagdalaw ng tikbalang. Si Juan, ang kanyang mapagmahal na nobyo, ay desperadong tulungan siya, ngunit walang magawa, habang nakikita niyang unti-unting nawawala ang babaeng mahal niya. Isang gabi, umabot sa sukdulan ang impluwensya ng tikbalang. Pinilit niyang si Maria ay magalit kay Juan, inaakusahan siya na hindi siya pinoprotektahan. Ang kanilang relasyon, na dati matatag at puno ng pag-asa, ay nagsimulang magdusa sa ilalim ng sumpa ng tikbalang. Ang baryo ay nag-usap-usap tungkol sa dating masayang magkasintahan, at kumalat ang mga bulong-bulungan ng mga madilim na puwersa na naglalaro. Desperado si Juan na iligtas si Maria, kaya't hinanap niya ang tulong ng isang albularyo, isang bihasang manggagamot na kilala sa kanyang kaalaman sa sobrenatural. Ang albularyo ay nakinig sa kwento ni Juan at tumango ng may alam. Sinabi niya kay Juan na ang tanging paraan upang masira ang hawak ng tikbalang kay Maria ay sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng espiritu at tunay na pag-ibig. Inihanda ng albularyo ang isang serye ng mga ritual upang linisin si Maria mula sa impluwensya ng tikbalang. Kasama sa mga ritual na ito ang mga dasal ng proteksyon, mga sagradong halaman, at mga anting-anting. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ng lunas ay ang ugnayan sa pagitan ni Maria at Juan. Ipinaliwanag ng albularyo na ang kanilang pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon ang magiging pinakamalakas na sandata laban sa tikbalang. Sa determinasyon, sinunod ni Juan at Maria ang mga patnubay ng albularyo. Sila'y taimtim na nagdasal, kumakapit sa kanilang pananampalataya at sa isa't isa. Lumaban ang tikbalang, sinusubukang pasukin ang mga panaginip ni Maria at sirain ang kanilang paninindigan, ngunit ang kanilang pag-ibig at pananampalataya ay napatunayang mas malakas. Sa huling akto ng pagtutol, inalok ni Juan ng kasal si Maria. Sila'y nagpakasal sa isang seremonyang puno ng pag-ibig, napapalibutan ng kanilang mga sumusuportang kababaryo. Habang sila'y nagpapalitan ng sumpa, isang malakas na pakiramdam ng kapayapaan at proteksyon ang bumalot sa kanila. Ang hawak ng tikbalang ay tuluyang nasira. Nabawi ni Maria ang kanyang kalusugan at sigla, at ang magkasintahan ay nagpatuloy sa kanilang buhay na mas matatag kaysa dati. Ang kanilang di matitinag na pag-ibig at debosyon, kasama ng kanilang pananampalataya, ay nagtagumpay laban sa tikbalang at nagbalik ng kapayapaan sa kanilang baryo.